recognize you later, Rosalie. Thank you. Gab? Sir, ma'am, tomorrow yun nga may ribbon hearing. Do we expect VP Duterte's attendance? And tingin niyo attend siya, or what would happen if she would not attend? Well, sabi niya magsasubmit na lang daw po siya ng sworn affidavit. But kami po, siyempre, hopeful pa rin na makarating siya. Dahil tingin namin yung sworn affidavit is not enough. So, paano po namin maitatanong sa kanya yung mga... Marami po kasi mga katanungan ang mga kasama po natin sa committee na gusto rin po naming malinawan. And sa totoo, tinatanggap talaga ng committee Kong Joel yung sworn affidavit. In fact, maganda yon. However, you know, if she was able to come here last week, she should be able to go here tomorrow. In fact, nagpunta siya, nagulat ako nung dumating ang Vice President. Sabi ko, oh, I think she's in the wrong hearing. And then it turns out she was there para bantayan yung kanyang father kasi nga daw hindi sumusunod sa mga kasama. And that was very kind of her. So, you know, if she was able to arrive last week, we expect her to come tomorrow. Even though she said na hindi siya darating, we hope she'll arrive tomorrow. And so that she can answer the very pertinent questions. Kasi if she doesn't arrive, and then kahit may sworn affidavit siya, she loses her chance na mas mabigyang linaw yung mga issue na ito. Kung meron naman siyang, kung kaya naman niyang ipagtanggol ang sarili niya, she should come. Ma'am, sir, to follow up lang, doesn't it bewilder you na President Duterte, Rodrigo Duterte, took an oath during the Quad Committee hearing, while si VP Sara, hindi naman siya nag-oath. I mean, they're different individuals, pero they're still father and daughter. Well, actually, sa kanya yun eh. Problema niya yun. Hindi naman natin problema yun. Dahil unang-una, alam po ninyo, this committee hearing is not only about us eh. Hindi tungkol sa amin, hindi rin tungkol sa kanya. Ang taong bayan ay nanonood po dito. At syempre, hindi mo rin maaalis na yung taong bayan ay magtataka. Bakit ayaw niya mag-take ng oath? Ano po ba yung kanyang tinatago? So kung sinasabi po nila na wala naman silang tinatago, na lahat naman irregular yung kanilang ginawa. So anong dahilan para hindi siya pumunta, para hindi siya mag-take ng oath, at para hindi niya sagutin ng maayos yung mga katanungan? Another topic, sir. Kahapon kasi nagsabi yung DOJ na they will investigate former President Duterte for possible violation of international laws. What can you say about this po? Well, it's a welcome development para at least nakita naman natin no, na may mga nangyari at nung nakaraang hearing ng Quadcom ay may mga inamin yung dating Pangulo. So it is high time na ito'y maimbestigahan na at yung mga taong sangkot dito. Although hindi pa naman natin matukoy talaga yung exact criminal liability nila, meron dyan yung nagsinasabi na may mga yung reward system, 'di ba? Kung saan nai-implicate yung pangalan ng dalawang senador, si Senator Bato at si Senator Bongo. So I think it is high time na maimbestigahan to at siguro opportunity rin para sa mga naaakusahan na masagot ito. Pami? Tanong? Ma'am, kahapon kasi Yun sa sa DOJ. Well, we welcome it. It's sarili naman nilang investigasyon ito. Ito, investigasyon naman ng Kamara. So, nakikita namin kasi dito sa aming Quadcom, nakikita naman namin, obviously, somebody is guilty. We can't say
yet up to kung hanggang saan sa chain of command, kung sino ba talaga sa kanila, but somebody has to answer, somebody has to pay the price, libo-libong tao ang namatay. And so we absolutely welcome this. We can't wait for ano ang madiscover nila. Follow up lang regarding po dun sa sir, sa reward system. Hindi kaya mahihirapan yung mga government agencies and even yung Quadcom. Kasi parang papalit-palit yung mga statement ni former President Duterte. At one point sinabi niya na meron. Tapos sasabihin niya later on hindi totoo yung sinasabi ni Colonel Garma. Then sasabihin niya eventually yung campaign funds niya raw ginamit niya as reward. Paano po kaya yan, sir? Alam mo, hindi lang naman magre-rely sa statement ng isang tao. Pag ikaw ay nagkakaroon ng preliminary investigation, hindi ka lang naman magre-rely dun sa statement ng isang tao. Lahat yan babalansin, lahat yan titignan. At kung may mga iba pa na gustong magbigay ng kanilang mga salaysay, welcome. Lalong-lalo na yung mga, I suppose, mga nagigilty ng mga nag-participate nung nakaraang administrasyon. Alam po ninyo, hindi naman din justified na sinasabi nila ay dahil ikaw ay marami kasi sa mga naging biktima nung nakaraan, puro mga alam naman natin, mga less fortunate na mga kababayan natin. Hindi naman porke mali yung ginawa nila, justified na mali rin yung gagawin natin. Meron tayong batas na sinusunod. Otherwise, kung hindi po natin susundin ang batas at i-justify na lang natin, papatayin natin tao dahil gumawa siya ng mali, di pati tayo gumagawa rin tayo ng mali. In fact, isa yan sa mga 10 commandments sa pinagbabawal, thou shall not kill. Thank you, Gab. Billy Vegas from Abante Politico. Ay, habol ko lang po kung si VP Sara nagsabi na hindi pupunta. Si COS po ba? OVP COS Zuleika Lopez. Nagparamdam na po ba kung pupunta siya or hindi? So far, wala pa naman pong paramdam, pero meron na po akong nakuhang informasyon na kahapon po dumating na po sa Pilipinas si Attorney Zuleika Lopez. So hopefully tomorrow ay maka-attend po siya. Itutuloy na po ba yung warning na i-condemn siya pag hindi siya dumating? Pag-aaralan namin kung depende po yan kung ano mangyayari bukas. Depende po sa kanyang attendance at i-discuss din po namin kung syempre unang-una yung pagpapareceive niya ng subpoena. Thank you. Next question from Rosalie Cas of UNTV. Regarding po sa mga invited guest po bukas, nabanggit niyo po na kasi nung last hearing wala pong COA officials, wala rin pong DepEd officials, only OVP officials. Tomorrow po, sino po yung mga invited apart from OVP officials? Nagpa-invite din po tayo ng mga ilang mga resource persons na maka-attend po. Nung nakaraan po kasi, talagang inukol namin po yun talaga sa kanila para at least kasi lagi nilang kino-question yung rule namin So, inukol po namin. So, hopefully, tomorrow, gusto ko rin malaman kung na-serve na. Dahil contempt na po yung inisyu natin nung nakaraan So, hopefully, by tomorrow, malaman po natin kung ano na yung mga nangyari. So, hindi ulit natin in-expect na may mga COA officials po? Well, in-expect ko. Merong mga COA officials din. Okay, so invited po Invited sila. din po sila. Regarding po dun sa Mary Grace Piatos, kasi dun po sa November 5 hearing po ng Good Government and Public Accountability, during the interpellation po of Congressman Acop at ng COA official, pinagtalunan yung Piati and Piatos. So, paano ma-resolve yung dispute doon? Kasi Piatos ang basa po ni Congressman Acop and the rest of the lawmakers, pero yung basa nga po ng COA is Piati. Piatos talaga Piatos talaga. Maski ako tingin ko Piatos. Have you din guys seen it? There is an S. May, gumanon yung S, may O. Siyempre, nung pinabasa sa kanila, bilang sila naman ang pinayagan nila yun Siyempre, damay sila. Kailangan sabihin Piati. Pero, ito, nandito, tinitingnan ko ngayon, Piatos talaga
I guess, wala na silang maisip na pangalan. So, Mary Grace Piatos na lang. Baka kumakain siya ng Piatos nung panahon na yon nung ginawa niya. Sa Mary Grace. Or, kumakain siyang Mary Grace at kumakain ng Piatos. Hindi bagay. Alam po ninyo, ganun kahalaga yung attendance ng mga resource person na iniimbitahan natin. Dahil tanging sila lamang ang makakasagot po niyan na itong mga katanungan natin kung kanino nila in-issue itong acknowledgement receipt. Until now, lahat po tayo bulag sa identity ng mga taong to. So, kaya ganun kahalaga. Kaya ngayon, yung mga tanong po nila, bakit ganun kami kapursigido na imbitahan sila? Dahil sila nga lang po ang makakasagot nito. Regarding po dun sa reward money, may we know kung sino po nag-initiate na magbigay na ng reward money sa makapagtuturo kay Piatos? Actually, pag-usap-usapan yun ng mga miyembro dahil parang, alam mo, sa totoo lang, ang pakiramdam namin, medyo nababastos na rin yung committee namin. So, syempre, kami naman bilang mga miyembro, isipin po ninyo, lahat ng alibay ginawa na rin po nila. Tomorrow will be the 6th hearing. Sa 6 na po niyan, hindi kami sinisipot kung ano-ano po yung mga dinadahilan. At nakikita po natin dito, itong mga hindi maipaliwanag, na tanging sila lamang ang makakapagpaliwanag. So parang para sa amin, itong ginagawa po nila sa Kamara, waste of people's money rin to. So, sana naman, this time, makipag-cooperate na rin po sila. Kung totoo man yung sinasabi nila na wala silang kinalaman, ito na po yung pinaka-tamang lugar para may paliwanag po nila lahat ito. Thank you, Rosalie. Next questions from Earl Tobias from IBC 13. Good morning po, Kong Joel. Kong, sigundahan ko lang po yung tanong ni Ate Vivian. When it comes to, sinasabi po natin na highly suspicious yung sa stroke nga ng ballpen, tapos yung sa date na parang advance pero wala namang confidential funds existing with that, ang tinutumbok po ba ng komite na ma-ferret out is kung hindi isahang upuan ginawa yung mga resibo na yun just to make up with yung natuklasan ng COA against the OBP, sir? Kasi, ang suspecha po namin dito, naglabas sila ng acknowledgement receipt after ng AOM, Audit Observation Memo. At hinihingan sila ng mga evidence. So, dun po sila naglabas ng ano. Kaya po, tanging sila lamang po makakapagpaliwanag nito. So, kaya nga po sa amin naman, we are giving them all the opportunities na maipaliwanag ito. Na sa ganun, at least, malaman natin kung sino po talaga nagsasabi ng totoo. But as it looks like now, Kong, mukhang minadali nilang maglabas ng mga resibo to make up with kung ano yung na-notice ng COA sa kanila. Yun po yung lumalabas. Kasi sa mga pangalan na ginamit, parang wala namang mga ganong tao. Tapos dun sa mga dates na nilabas nila yung acknowledgement receipt, ito yung mga dates na walang confidential fund, ang OVP at ang DepEd. At hindi lamang po isa, dalawa o tatlo. Marami pong mga acknowledgement receipt na labas sa mga buwan na walang confidential fund. And on top of that, may mga nakita rin po tayo na mga pangalan, iba-ibang pangalan, pero yung stroke kung paano po ito sinulat, parang pare-parehas. At pati po yung tinta ng ballpen na ginamit, parang pare-parehas. Thank you, Gablalo again. Sir, just a follow-up. Do you mean to say yung mga acknowledgement receipts were fabricated only? Kasi di ba ang acknowledgement receipt, if I'm not mistaken, ginagawa yun after mo ma-release yung pondo at na-acknowledge nung Tinanggap po. tinanggap, di ba? So, do you mean to say pineke lahat yun, sir, yung 158? Well, kung hindi po nila masasagot ng maayos, ganun yung lumalabas. Kasi alam po ninyo, kung titignan ninyo yung acknowledgement receipt na binibigay po nila, pro forma, pare-parehas.
'Diba? And because of the volume, more than 600 million, so medyo talagang ang dami rin. Kaya nga, kung titignan mo, yung mga at iisa-isahin mo, talagang ma-overlook mo kung hindi talaga totoo Kung wala naman talagang nakatanggap Ngayon, ang tanong namin dito, saan napunta yung pera? And it's very simple, yung requirements. It's just an acknowledgement receipt. It asks for a signature, hihingi ng signature, ng pangalan, ng petsa. Ang daming acknowledgement receipts doon na nakita namin. Merong walang petsa, meron pirma lang, walang pangalan. Meron pangalan, walang pirma. Meron mali ang petsa, hindi naayon dun sa kung kailan ni-release, kung kailan dinisburse. So, alam mo, napaka-simple lang sana nung requirements para mai-release yun, hindi pa naigawa ng tama. So, it's very, on my end, talagang kaduda-duda. Magbibigay ka, maglalabas, 150,000, X amount, hindi man mapapirma, di ba? Pare-parehas ang sulat, pare-parehas. If you go back to it, talagang yung pagsulat ng mga petsa, iisa lang iniba lang yung mga pangalan. Meron, wala pang pirma. Ang napakalaking halaga, pero ganito na nga lang ang requirement, hindi pa maitama. Kaya talaga pong, it casts doubt. And that's why we ask that the Vice President and the SDO ay magpakita at magpaliwanag naman. Thank you, Gab. Next questions from Sandro Chona of Billionario TV. Sir and ma'am, yung nabanggit nyo nga po, could it be a sign na minadali para lang masabi na merong masubmit? Yun po yung para lumalabas dito. And on the other side naman, hindi po kaya hindi lumilitaw, let's say, itong si Mary Grace Piatos on yung iba pang signatories. Is it because, kasi nga confidential fund siya, baka naman ma-at risk yung buhay nila? Kaya nga namin iniibitahan yung mga right person para at least maipaliwanag nila. Kasi tanging sila lang nakakaalam kung ano po talaga, kung totoo ba to, yung identity nito. At kung malalagay naman sa alanganin, they can always ask for an executive session. And we'll definitely give it. I'm so excited to meet Mary Grace Piatos, di ba? Ibibigay namin sa kanya yung executive session na yun, magpakita lang siya. May 1 million pa siya. Thank you, Sandro. Joy Cantos from Filipino Star ngayon. Please proceed with your questions, ma'am. Good morning po, sir. Sir, na-establish po ba natin yung with regards to mga safe houses? Kasi, di ba, sir, gumasto sila ng 16 million sa safe houses itong OBP po. Nagtanong po kasi ako sa AFP, hindi daw po sila mag-expend ng ganyang kalaking luxury na mag-access ng resources sa ganyan mga safe houses. Masyado raw pong luxury sobra. Totoo po, kaya nga po isa rin po yan sa mga importante na matanong dahil doon po sa kanilang ipinasentang acknowledgement receipt, wala po itong detalye. So, meron po dito kasi na dalawang resibo worth 1 million na safe houses na pumapasok po sa period na December 21 to December 31. Pero yung petsa po na nakalagay is December 26, yung isa, at yung isa December 28. So ngayon, ang tanong po namin, ito bang 1 million na to ay it covers the period December 21 to December 31 o yung period na December 28 to December 28 to 31 at saka yung isa December 26 to 31. So kung ganun po, mag-iiba po yung presyo per day. So masyado po namang malaki. Ano din ba ang detalye nito? Gaano ba ito kalaki? Saan ang location? So sa hotel po ba ito? Kaya po, tanging sila lamang po ang makakasagot nito.
po ba i-consider yung zonal value? Kasi pag dito daw po sa mga high-end areas, yun daw po yung mahal. Pero sa mga provinces po, din usually yung safe houses ng AFP, hindi naman po gagastos ng ganyan. Ako muna. Ma'am, ako po, parte po ng distrito ko, ang BGC. Kahit po upahan po nila bilang safe house, yung pinakamahal na kondo, hindi pa rin po aabot sa ganon. Bilang taga doon po ako, hindi po talaga aabot. Maliban na lang po kung siguro 3 palapag po ang inupahan niya. Tapos naman po doon sa 1 million reward po, may kumontak na po ba sa inyo na willing na magbigay ng information or are you expecting na may lulutang na po talaga? So far, wala pa naman po. Ano namin sir sumali sa bounty, kaso lang parang non-existent paningin na Regis Piatos eh. Are you